Isang milyonaryo ang sumusunod sa isang mahirap na waitress na kumukuha ng mga tira-tirang pagkain mula sa kanyang restaurant araw-araw. 7 araw niya itong minatyagan, pinapanood kung paano maingat na pinipili ng babae ang mga pagkain na itinapon ng iba. Nang matuklasan niya kung saan ito dinadala, nakita niya ang isang katotohanang yumanig sa kanyang mundo at naalala ang batang gutom na minsan siyang naging. Isang desisyon ang magbabago ng lahat. Bago tayo magsimula, sabihin sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood. Simulan na natin. Natutunan ni James Harrison ang gutom noong siya ay 6 na taong gulang. Hindi iyon gutom na dulot ng pag-skip ng tanghalian o paghihintay ng matagal bago kumain. Totoong gutom. Yung kumakain sa sikmura na parang buhay na bagay, na nagpapahilo sa klase, na nagtuturo sa iyo na uminom ng tubig para punan ang kawalan dahil wala ng iba. Ang kanyang ina, si Margaret, ay nagtrabaho ng 3 trabaho matapos mawala ang kanyang ama. Naglilinis ng opisina sa madaling araw, nagwi-waitress sa tanghali, at nag-aayos ng mga estante hanggang hating gabi. Minsan, umuuwi siyang sobrang pagod na nakakatulog habang nakatayo, parang punong hinahampas ng hangin. At madalas, higit pa sa dapat maalala ng isang bata, hinahati niya ang isang pagkain para sa kanila at nagkukunwaring busog na. Malaki ang kinain ko sa tanghali, anak, ang kanyang kasinungalingan, habang pinapanood si James na ubusin ang anumang tira na kaya nilang bilhin. Ikaw ang kumain. Kailangan ng pagkain ang batang lalaki. Ngayon, 43 na siya. 25 taon na mula nang mailibing niya ang ina. Kinain ng cancer na huli nang natuklasan dahil hindi siya makapagpahinga sa trabaho para magpatingin. 25 taon mula nang mangako siya sa puntod ng ina na hindi na siya muling magugutom, hindi na muling magiging mahirap, hindi na muling magiging walang kapangyarihan. Tinupad niya iyon. Nagtayo si James ng imperyo mula sa ambisyon at pagiging walang awa. 7 restaurant sa lungsod, lahat kumikita. Isang penthouse na may floor-to-ceiling na bintana. Isang luxury car na mas mahal pa kaysa sa bahay ng kanyang kabataan. Isang relo na nagkakahalaga ng $80,000, mas malaki pa kaysa sa kinita ng ina sa pinakamagandang taon nito. Ngunit nakalimutan niyang makita ang isang bagay na tunay na mahalaga hanggang sa kanya. 7 araw siyang nagkubli, pinapanood ang waitress na maingat na kumukuha ng mga tira-tirang pagkain. Hindi siya nagnanakaw. Siya ay nabubuhay. At nang sundan niya ito sa isang barong-barong na gawa sa yero at kahoy, nakita niya ang dulo ng kawalan, ang puwang ng mundong pinagharian niya. Ang mga dilaw na guwantes ay kumikislap na parang imposible sa gitna ng pagkabulok sa paligid niya. At biglang bumukas ang pinto. Maliit ang batang lumabas, mga 5 hanggang 7 taong gulang, ayon sa hula ni James. Ang kanyang t-shirt na dating puti ay kupas na at naging kulay abo, nakalailay sa payat na katawan. Ang pantalon ay sobrang laki, tinali sa baywang gamit ang lubid. Ang mga paa ay walang sapin, marumi mula sa sahig na lupa sa loob. Pero ang mukha ang sumira kay James. Ang mga mata ng bata ay may ekspresyon na matagal na niyang nakilala sa salamin noon. Ang maingat na pag-asa ng isang batang natutong ang mabubuting bagay ay panandalian. Natutong magpasalamat sa mumo. Natutong na ang pagmamahal ay minsan dumarating sa anyo ng mga plastik na bag na dala ng pagod na ina at dilaw na guwantes. Hindi tumakbo ang bata, hindi sumigaw, hindi naglaro. Tumayo lang siya sa pintuan, may katahimikan na dala ng gutom, ng paghihintay, ng maagang aral na ang pagtitiis ay buhay. Maingat na inilapag ng babae sa asul na scrubs ang isang bag at iniabot ang dilaw na guwantes. Agad itong kinuha ng bata, parang otomatiko, at magkasama silang nawala sa dilim ng barong-barong. At si James Harrison, milyonaryo, may-ari ng mga restaurant, taong tumakbo mula sa kanyang nakaraan sa loob ng 25 taon, ay lumuhod sa alikabok dahil sa wakas ay naunawaan niya ang hinahabol niya sa loob ng 7 araw. Hinahabol niya ang multo ng kanyang ina, ang multo ng kanyang sarili. Ang alaala ng isang babaeng nagpakamatay sa trabaho para pakainin ang anak. Ang alaala ng isang batang kumain habang nagkukunwari ang ina na busog na. Ang babaeng ito ay siya. Ang batang iyon ay siya. At ang mamahaling suit na suot niya ay ang baluting itinayo niya para hindi na maramdaman ang sakit na ito. Pero hindi siya pinrotektahan ng baluti. Binulag siya nito. Hindi niya maalala kung paano siya tumayo, kung paano siya lumakad,
pero bigla na lang naroon siya, 10 talampakan mula sa barong-barong, alikabok sa kanyang $1,500 na sapatos. Luha sa kanyang mukha na marahil ay nagkakahalaga ng kanyang dangal. Lumabas ang babae mula sa pintuan at natigilan. Lumaki ang kanyang mga mata, hindi sa takot, kundi sa pagkilala na parang alam niyang tapos na ang kanilang swerte. Inilagay niya ang kamay sa dibdib, protektado. "Please," sabi niya, at nabasag ang boses sa salita. "Please, kinukuha ko lang ang itinapon. Maingat ako. Niluluto ko ng tama, para sa anak ko." Napahinto siya, marahil natanto na delikado ang pag-amin. "Ano ang pangalan niya?" tanong ni James, halos pabulong. Nagulat ang babae. "Ano? Ang anak mo? Ang pangalan niya?" "Samuel," bulong niya. 6 na taong gulang. 6. Eksaktong edad ni James nang matutunan niyang hindi garantisado ang hapunan. Nang matutunan niyang ang pagmamahal ay sakripisyo. Nang matutunan niyang pinapatay ng kanyang ina ang sarili para buhayin siya. Naramdaman ni James na may yelo sa kanyang dibdib na nabasag sa wakas. "Margaret ang pangalan ng nanay ko," sabi niya, halos hindi makapaniwala na nakakapagsalita siya. 3 trabaho ang ginawa niya. Umuuwi siyang sobrang pagod na halos hindi makatayo. At ibinibigay niya sa akin ang pagkain, nagkukunwaring busog na. Alam kong nagsisinungaling siya. Kahit 6 na taong gulang pa lang ako, alam ko. Pero sobrang gutom ako kaya kumain pa rin ako. At kinamuhian ko ang sarili ko araw-araw mula nang mamatay siya. Lumambot ang mukha ng babae, unti-unting nauunawaan. "Ako ang may-ari ng restaurant," patuloy ni James. "At 7 araw kitang sinundan dahil pinapaalala mo sa akin ang isang bagay na 25 taon kong pilit na kinalimutan. Pinapaalala mo sa akin na itinayo ko ang yaman ko sa pangakong hindi na muling magugutom. Pero sa daan, tumigil akong makita ang gutom ng iba." Huminga siya, nalasahan ang alat ng luha. "Hindi mo nakukunin ang tira-tira ko," sabi niya, pinapanood ang mukha ng babae na unti-unting gumuho. "Dahil simula bukas, magtatrabaho ka para sa akin. Totoong sahod, benepisyo, healthcare, at lahat ng pagkain na kaya ninyong kainin ni Samuel. Mga bagong lutong pagkain na may dignidad, puno ng pagmamahal." Lumabas si Samuel sa pintuan, ang 6 na taong gulang na mga mata gumagalaw sa pagitan ng kanyang ina at ng estrangherong umiiyak sa mamahaling navy suit. Napansin agad ni James ang maputlang balat ng bata, ang magaan na buhok na kumikislap sa araw. Si Samuel ay puti. Ang ina niyang si Grace ay itim. At biglang naunawaan ni James ang mga layer ng kwento na hindi niya nakita noon. Si Grace ay nagpalaki ng sariling anak mag-isa, isang birasyal na bata na iniwan ng ama. At sa kabila ng lahat, araw-araw siyang naglalakad ng 80 minuto, nakataas ang ulo, nakasuot ng dilaw na guwantes, dala ang pagmamahal sa plastic na bag. Tinitiyak na hindi mararamdaman ng anak ang bigat ng mundong nagtatanong kung magkasama ba talaga sila. Lumuhod si James, nakatingin sa bata. "Ang nanay mo ang pinakamapangahas na tao na nakilala ko," bulong niya. Dala niya ang bigat ng mundo sa mga dilaw na guwantes, at ginagawa niya ito ng maihigit na biyaya kaysa sa nagawa ko sa buong buhay ko. "Mapalad ka na siya ang ina mo." Tumayo siya, at ang babae ay umiiyak na, tahimik na luha na bumabakat sa alikabok sa kanyang pisngi. "Hindi ko pa alam ang pangalan mo," sabi ni James. "Grace," bulong niya. "Grace ang pangalan ko." Napatawa si James, isang basag ngunit maganda na tunog. Siyempre. 6 na buwan ang lumipas, suot pa rin ni James ang navy suits at luxury watches, may-ari pa rin ng 7 restaurant at mamahaling kotse. Pero araw-araw, 3 oras 47 minuto ng hapon, tinitiyak niyang si Grace ay umuuwi na may dalang pagkain. Hindi basura, kundi maingat na inihandang pagkain na puno ng dignidad. At tuwing linggo, nakaupo siya sa isang simpleng mesa sa apartment na tinulungan niyang ilipat sila, kumakain ng hapunan kasama sina Grace at Samuel, natututo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa bank account.